Po, magandang paglilinaw ng Justice Department, kahit abogado, senador o kahit pasino, pagka po sumabit sa isang tao na takas sa batas o pinaghahanap ng batas dahil may warrant of arrest ay mananagot at may pananagutan. May mga limitasyon anya ang relasyon. Yung privacy niya at relasyon ng abogado at ng kliyente, may mga limitasyon pala yun. Hindi sa lahat ng oras at pagkakataon. Pakinggan po ninyo ang paliwanag ni Secretary Bida ng Justice Department. Nung tinatanong po ng mga reporters kung nasa loob pa ba ng Senado si Senator De La Rosa, ang ini-invoke niya is meron daw silang client and lawyer privilege na tinatawag kaya hindi daw niya ma-disclose. So paano po kung yun po yung gawing reason ni Attorney Bonto? Then we will see. We will see liability. My position is the client lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating or doesn't excuse him from committing crimes like concealing offenders, misleading authorities, or delaying legal processes. Sir, what about Senator Robin Padilla? Bakit hindi po siya kasama dun sa subpoena or hinihingan po na explanation? Kasi may mga interviews na po na inamin niya na yung vehicle po ay ginamit at binabalang daw niya sa Makati si Senator De La Rosa. Hindi naman daw siya tumulong allegedly sa pag-escape. Exactly. Kayo na rin po ang nagsabi kung bakit hindi na namin siya tinatanong. Ang dami niya nang inamin na ginawa niya. Wow. Meaning, sir, he will be liable for... Meaning, our panel of prosecutors will study everything. Will study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty of a particular crime. Hindi naman po lagi kailangan tatanungin pa dahil may mga bagay ito, factual na eh. Wow, ayan ang matindi. Wow, yun na pala yun. Kaya pala hindi na tinatanong, pananagutin na. Si Robin Padilla, ayun. Ayan, Robin Padilla. Ano yan? Hindi may kakaila yung pag-amin mo sa iyo yung sasakyan, nakisakay lang sa iyo si Senator Bato. Yun ang nakikita na ngayon ng DOJ at prosecutor. Pananagutin ka na kahit senador ka. Kasi nga may warrant of arrest, hinahanap ng batas si Bato de la Rosa, pero kasama ka at pag-amin mo sa kotse mo, sumakay at ibinaba mo sa Makati. Mabigat yan. Senador ng Pilipinas ang isasangkot sa posibleng mas mabigat na kaso obstruction of justice o kakulangan ng pagtulong sa ating gobyerno bilang senador, bilang government official, bilang Pilipino. Ang linaw na sinasabi ni Secretary Bida. Bilang government official, abogado ka man o hindi, bilang Pilipino, meron kayong obligasyon tumulong sa gobyerno. Eh ito, lumalabas na parang tumulong sa pagtakas ng akusado. Hindi tumulong para mahuli yung akusado mayroong warrant of arrest. Hindi na pinag-uusapan yung arrest order galing sa ICC o kung saan galing. Ang pinag-uusapan dito, yung trabaho ng Executive Department, pinakialaman ng kung sino-sino. Kaya nakawala yung subject for arrest. At yun ang dahilan. Direct to the point. Magaling pala ito si Bida. Sumagot. Nung tinatanong ng media kung bakit hindi nabanggit si Robin Padilla, ay hindi na kailangan banggitin. Ikaw na rin may sabi. Umamin na siya eh. Iyon ho ang sisilipin na. Kaya walang ligtas si Robin Padilla rito sa akin. Although sabi naman ni Robin, hinihintay niya yung investigasyon. Haharapin niya yung investigasyon, ayan na. At least ngayon pa lang alam mo na Robin Padilla. Mayroon kang problema. Mananagot ka. Hindi sa, kung sabi nga ito sa abogado, hindi sapat yung client, lawyer-client relationship. May pananagutan pa rin. Dahil ikaw ay abogado, officer of the court, yung abogado, Atty. Bondok, or ikaw ay Pilipino. Ay di lalo na ikaw, Robin Padilla, senador ka.
gumagawa ng batas, legislator, dapat alam mo, mali ang tumulong sa pagtakas, pag-iwas sa batas ng isang taong may warrant of arrest. Naku, patong-patong na itong problemang ito. Ayan na sinasabi natin, no one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Kahit abogado alam ang batas, kahit senador na dapat alam ang batas, meron kayong problema ngayon. Seryoso ang Executive Department through Department of Justice. Dahil ang mga ebidensya na sa kanila na, bibigyan na lang kayo ng pagkakataon na magpaliwanag ang inyong panig kapag dumating na ho doon sa preliminary investigation o formal na investigation. Naka-ready na pala ang DOJ. May mga basihan na sila, may ebidensya na sila na hawak laban sa inyo. Tatanungin lang kayo ngayon, pagpapaliwanagin kayo, kung makukumbinsin ninyo na kayo ay tama at mali ang DOJ, wala kayong problema. Pero kung hindi nyo makumbinsi ang inyong depensa, argumento na kayo walang kinalaman at walang nilabag sa batas, yan ang magiging problema nyo. Mananagot kayo. Ayan ha. So mukhang maraming madadamay dito ho sa pagkawala ni Senador Bato de la Rosa na until now ay hinahanap ng mga autoridad. Okay? So issue lang po ito, walang personalan, opinion, pagbibigay lang ng balita for information. Sa aking paniniwala, tama itong mga galaw na ito. Hindi ho pwedeng ibaliwala ito. Kahiya-hiya kasi ang naging resulta. At kahiya-hiya sa buong mundo at sa kapwa natin Pilipino kapag hindi gumalaw ang Executive Department, ang Justice Department tungkol dito sa nangyari ito. Merong nangyari, kaya dapat may investigasyon at merong mananagot. Ang lumalabas ngayon, ongoing ang investigasyon, may initial findings na, kaya kanila hong iniimbitahan at pinapanagot na, pinagpapaliwanag na ang mga taong nasa likod o posibleng nasa likod, posibleng may kinalaman o tahasang may kinalaman sa kontrobersyal na nangyari diyan sa Senado na nakakagulat. First time mangyari na nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng putukan, nagkaroon ng drama, iyakan, may kinupkop, may nakatakas o pinatakas. Tapos sila rin ang posibleng kasapakan. From lawyer to senador at kung sino-sino pa. Good luck sa inyo. Opinion lang ito. Lahat. Pagpapatunay, rule of law ang pinapairal, due process ang pinapahalagahan. Pagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng sektor, may pagtanggol ang sarili. Yan ay parte ng demokrasya. Walang paglabag sa karapatang pantao, walang magiging paglabag sa karapatan ng iba. Binibigyan pa kayo ng pagkakataon. Okay na okay yan.